Ikalugi nga kaya ng mga power company kung tatanggalin na sa bayarin sa kuryente ang system loss. Yan po yung ipinapasang kuryente ng power company pero hindi ginamit ng consumer dahil sa technical na dahilan o kaya naman ay pagnanakaw ng kuryente. Makikita ang system loss sa bill ng kuryente dahil sinisingil ito sa mga consumer kahit hindi nila ito nagamit. Sa isyong ito, tumutok ang pagdinig ng Senate Committee on Energy. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na bawasan ng pasanin ng mga consumer sa mataas sa singil sa kuryente. Sa pagdinig, tinanong ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission o ERC kung totoo ba na malulugi ang industriya ng kuryente kapag inalis ang systems loss charges. I've been hearing after that SONA yesterday, past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan. Pag inalis systems loss, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po? Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino 1, ang technical system loss ay bumubuo lamang ng 1.5% ng kabuang systems loss kaya maliit lamang umano ang magiging epekto nito sa kita ng distribution utilities. Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply at ito naman ang kanyang i-deliver o dinidistribute. Kinumpirma rin ni Juan na handa ang ERC na patupad ang pagtanggal sa systems loss charges kapag naisabatas ito. Pero dahil tinuturing na pass-through cost ang systems loss sa ilalim ng kasalukuyang batas, kailangan muna umunong amyendahan ng Kongreso ang Section 43F ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ipinaliwanag ni Juan na sa ilalim ng kasalukuyang sistema, pinapayagan ng distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang gasto sa kuryenteng nabili mula sa mga power plant pero nawawala dahil sa technical losses at illegal connection bago ito makarating sa mga tahanan. Binigyan din ni Tulfo na kung oobligahin ang private distribution companies na sila ang sasalo sa mga pagkaluging ito, mapipilitan na silang pagbutihin ang kanilang grid infrastructure at operasyon sa halip na ipasa ang gasto sa mga consumer. Naniniwala naman sa Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang tinatayang aabot sa 45 billion pesos systems loss sa buong bansa. I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient. Sinabi ni Tulfo na inaasahan niyang maaring maaprubahan at maipatupad ang panukala bago matapos ang buwan ng Agosto. Gusto po na Malacanang talaga matanggal yung system loss. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Target po na Malacanang by end of August. Wala na systems loss. Bernard Ferrer para sa Bayan.